pasok po ba sa cyber libel ang pag-post ng police report na kitang-kita ang mga detalye, including yung full name? Paano naman po kung pinost at binura rin, pero may nakapag-screenshot? Nako, Attorney Glacy, ito po from Mary Joy. Paano na po? Yes po. So sa unang tanong po natin, so unang-una po kailangan po nating i-identify kung ano po yung laman ng post. Halimbawa po kung picture lang naman po ng police report or kung may kasama po bang caption or ibang sinasabi yung post. Kasi po Miss Annie and Miss Jackie, kung picture lang po ng police report, hindi po masasabing cyber libel iyon. Dahil para po maging cyber libel, dapat po ang ipinost online ay isang maling pahayag na nakakasira po sa reputasyon ng isang tao na agad po makikilala doon sa post at dapat rin po may masamang hangarin talaga sa pagpo-post at saka pagwawalang bahala kung totoo po ba iyon or hindi. So halimbawa po dito sa tanong, kung police report lang naman po, picture lang po ng police report, hindi po siya cyber libel pero pwede po siyang pumasok bilang violation po ng Data Privacy Act. Lalo na po at kitang-kita raw po yung full name ng partido at saka maaari din pong merong ibang detalye tulad po ng address since police report po ito ay usually may nakalagay pong address ng mga partido sa police report. So kapag ganun lang po, kapag picture naman po ng police report, data privacy violation po iyon kasi may sensitive information na po na naipost. At kahit po ito ay binura, hindi po mawawala ang violation kasi po may nakakita na pong iba at may nag-screenshot pa nga po. Pero attorney, Miss Jackie, susugan ko lang ito, ano po, kung may time pa. Yes, Miss Anne. Halimbawa yung police parang wala naman siyang intensyon na i-post, nagkamali lang siya. Kung ma-determine ng court na you don't have any intention, nagkamali lang, anong pwedeng gawin po niya? Binura na nga po niya. Di ba pa, attorney, Yes, binura na po niya. Ibig sabihin, Opo. binura na niya. So, kung Opo. i-analyze mo, baka wala naman talaga siyang intensyon, nagkamali lang. Anong pwede niyang gawin para hindi siya masampahan ng kaso? Kapag naman po ganun na wala naman po talagang intention i-post or accidentally, syempre po kailangan din pong patunayan po niya iyan sa korte. At tinatanggap rin naman po iyon ng korte natin as long as napapatunayan po na wala namang intention talaga. Nagkamali lang po halimbawa, hindi po siya masyadong techie, ano po. So, pwede naman pong patunayan na hindi niya po talaga sinasadya yun at binura naman po kaagad.